mga kababayan, hindi umubra yung pambubola ni Epifanio Labrador, no, sa mga congressman na mga idol niya. Bukas mga kababayan, malalaman natin dahil nga bukas may gagawing investigasyon ulit itong kongreso kaugnay nga sa pagpapakalat ng fake news. Pero bakit magpatuloy? Tatawa ako. Mabati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Tinangan mga kababayan, pag-usapan muna natin itong tungkol kay Epifanio Labrador. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman. Pero kasi nag-request mga kababayan na bakit daw nawala na yung ating intro kay Epifanio Labrador. Ito mga kababayan, binabalik muna natin dahil nga ayon sa nabasa nating komento, Idol, pakibalik naman yung intro mo kay Epifanio Labrador. Yun na, binalik na natin mga kababayan. Yun na mga kababayan, bukas yung pag-iimbestiga ulit ng kongreso kaugnay nga sa pagpapakalat ng fake news. Number one ditong talagang grabe magpapakalat ng fake news sa lahat ng mga vlogger. Wala na akong nakita na kasing tulad nitong si Epifanio Labrador. Grabe, sobrang sinungaling mga kababayan. Yung mga pinagbibintang niya kaugnay nga sa mga patayan, itong INC mga kababayan, talagang binabato niya ng mga kasinungalingan. Kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Congressman Marcolita. Talagang makikita mo at maririnig mo yung talagang mga imbento niyang kasinungalingan mga kababayan. Grabe itong tao na ito. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganitong klaseng tao na kunwari matapang. Ang tapang niya kung magsalita. Pero nga, malalaman mo naman yung tao na matapang. O kung matapang talaga siya, dapat tinanggal niya na yung face mask niya. Doon natin malalaman na talagang matapang siya. Pero hindi niya kayang tanggalin yung kanyang takip sa kanyang 3 butas na ilong. 3 butas kasi ng ilong yung tao na yun, kaya lagi naka-face mask Kaya nga, diyan natin mapatunayan na talagang napakaduwag nito. Bukas, mapatunayan natin kung matapang ito, kung sisipot ito sa kongreso. Pero kung hindi naman siya sisipot, alam na natin kung anong mangyari. Maging wanted ito. Hindi tayo papayag na hindi ito maging wanted. Bakit si Atty. Harry Roque naging wanted sa kongreso? Ayun, nasa Netherlands. Nag-apply ng asylum doon mga kababayan. Itong si Epifanio Labrador, ang problema nito, kung maging wanted ito sa kongreso, habulin talaga ito Dahil nga alam mo naman itong kongreso, pag naglabas ng warrant of arrest, hindi ito papayag na hindi nila maaresto. Aaresto talaga ito. Abangan ko ito talagang minuto talaga siguro mga kababayan. Mag-aabang ako sa mga balita kung halimbawa itong si Epifanio Labrador ay naaresto na ba ng TRICOM. Talagang kaabang-abang ito mga kababayan. Wala akong inaabangan lahat ng mga vlogger. Wala akong ibang inaabangan na dumalo. Itong si Epifanio Labrador talaga, ito talaga yung gusto kong makita. At alam ko na marami tayong mga kababayan na gusto makita talaga kung ano ba talaga ang totoong itsura nitong si Epifanio Labrador. Kasi nga, ang lakas manglait itong tao na ito. Kung makapanglait ito, akala mo nakapakagwapo nitong tao na ito. Galising naman. Ito nagulat nga ako sa balitang ito. Kakarating ko lang, galing tayo sa, may lakad tayo, kakarating ko lang. Nung nakita ko itong balita ito ko, mukhang ito na yung pagkakataon na si Epifanio Labrador ay talagang matanggalan na ng maskara. Makilala na talaga natin kung ano ba talaga ang totoong itsura sa likod o sa ilalim ng kanyang maskara mga kababayan. Ito, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Samantala, broadcast journalist na si Jay Sonza at Epifanio Labrador kasama ang iba pang social media vloggers gigisahin ng Tri-Committee ng Kamara sa issue ng fake news. Si Vic Sumintax. Maliwanag mga kababayan Jay Sonza, Epifanio Labrador gigisahin ng Tricom kaugnay sa pagpapakalat ng fake news. Itong si Jay Sonza mga kababayan, alam ko naman magaling yan. Hindi naman nagpapakalat ng fake news niya si Jay Sonza. Kasi wala naman sinasabi yan si Jay Sonza na na ganito, siya yung pumatay, pinatay ni ganito, si Percy Lapid, pinatay ni ganito. Ito talaga.
Itong si Epifanio Labrador talaga mga kababayan, grabe. Sabi niya, si Goldagal ang nagpapatay ay Iglesia ni Cristo. Wala namang ebidensya. Yung si Padre Richmond, binibintang din niya sa Iglesia ni Cristo. Si Percy, ano ba kabigat nito mga ano to ha, mga mga ano na to ha, mga pinagbibintang niya, mga paratang na ito ha. Si Percy Lapid, ang nagpapatay daw si dating Pangulong Duterte, tapos ipinapasa kay Eduardo Manalo para talagang patayin din daw. Kita niyo mga kababayan kung gaano kabibigat itong mga kasinungalingan na itong si Epifanio Labrador. Matindi. Sobra kung magsinungaling. Napakadaming kasinungalingan. Hindi lang yan. Alam nyo naman sa mga nakasubaybay no, sa ating YouTube channel, marami tayong mga upload video dyan na pinapakita natin kung gaano ba kasinungaling. Ang galing gumawa ito ng kwentong kasinungalingan mga kababayan. Magaling magtahi-tahi ng mga kasinungalingan. O, ipagpatuloy natin ito. Sa report. Muling magsasagawa ng pagdinig ang Tri-Committee ng Kamara bukas April 8 taong kasalukuyan kaugnay ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Kabilang sa inimbitahan ng Tri-Committee ay sina Jay Sonsa kasamang iba pang social media personalities na kinabibilangan ni na dating Presidential Communications Secretary Attorney Trixie Angeles, Epifanio Labrador, Crisette Laureta Chu, Mark Lopez at Mary Jane Chembao Reyes. Nauna nang naglabas. Aba, kanay na si Epifanio Labrador mga kababayan kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Aba, sikat si Epifanio Labrador. Sumikat yung hindot sa kanyang kasinungalingan mga kababayan. Dahil lang sa kanyang pagsisinungaling, mapapanood natin si Epifanio Labrador na humarap doon sa Kongreso. At alam naman natin, pag hindi ka pa humarap, mababait itong mga congressman na ito. Pero pagkaharap mo na itong mga congressman na ito, iwan ko lang kasi patuloy natin ito. As ng subpina at testifікandum ang Tri-Committee dahil sa patuloy na hindi pagsipot sa pagdinig ng Kamara laban kina Ernesto Abines, Lorraine Badoy, Attorney Glenn Chong at Sas Rogando Sasot. Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na pangunahing nagsusulong ng investigasyon ng Tri-Committee laban sa fake news sa social media sa pamagitan ng isang privileged speech sa plenaryo ng Kamara ng pangunahing layunin ng Kongreso ay makabuo ng isang regulatory body sa paggamit ng social media at hindi supilin ang freedom of expression na ginagarantihan ng konstitusyon. Wala namang pang inaakusahan na ano dyan Ang sabi lamang natin, kaya tayo nagpatawag ng isang Tri-Committee hearing ay para magkaroon tayo ng isang regulatory framework sa paggamit ng social media dito sa ating bansa. Vic Sumintak para sa mata ng... So yan mga kababayan, kunwari lang yung mga congressman na yan Hindi naman tayong inaakusahan, pero pagdating mo doon, kaharap mo na itong mga ito, doon ka na nila gigisahin. Pag hindi sila kontento sa iyong mga kasagutan, iko-contempt ka na kagad. Ganyan ang mangyari kay Epifanio Labrador. Pinawisan ako sa kakatawa. Hindi umubra yung pambubula nitong si Epifanio Labrador. Na daw, mga ano daw niya, mga tawag dito, mga idol daw niya, mga iniidolo ko yung mga yan. Itong si Abante, itong si Paduano, itong si Castro, itong si, sino pa yung mga congressman na binabanggit niya. Kasi nga, wag daw siyang ipatawag. Pero sa ngayon talagang wala kang magawa, Epifanio Labrador. Kung ayaw mong humarap, humanda ka na. Maging wanted ka. Wanted ka na noon, maging wanted ka pa ngayon. At mas dadami at dadami pa ang warrant of arrest na ilalabas laban sa iyo dahil nga sa iyong mga kasinungalingan. Yung Iglesia ni Cristo, ang dami na daw ang kasong isinampa laban kay Epifanio Labrador mga kababayan. Hintayin natin kung ano ba talaga ang kahinatnan ng tao na ito. May mga galis-galis ka na, may kurikong ka na, tapos makukulong ka pa. Naku, nakakadiri ka. Lalayuan ka daw mga... Lalayuan ka ng mga kasama mo sa kulungan. Talagang baka i-isolate ka. Ilipat ka talaga doon sa talagang ikaw lang yung nasa silda. Yun ang ano mga kababayan, ano talaga nakakatawa.
na talagang pinawisan ako sa kakatawang mga kababayan dahil nung nalaman ko na bukas pala yung investigasyon ulit, no, ng TRICOM, itong ngay kaugnay sa pagpapakalat ng fake news. Fake news pa more! Epifanio Labrador. Yun lang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Talagang ito lang, may mga nagpapa-shoutout dito sa akin. Titingnan ko. May ako dito, may screenshot ako dito. Kaya lang hanapin ko lang yung mga nagpapa-shoutout sa akin dito. Shoutout ha kay Lods, huwag mong kalimutan lagi yung entrada mo sa kanya na supot naman. Ayan yung nag-request, Nag-request itong si Tumac. Kaya binalik ko, ito nga si Tumac, yung nag-request mga kababayan, na ibalik natin yung vlogger ang nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito si Epifanio Labrador ng mga kababayan. Shout out na rin, Shout out na rin kay Jimmy Fernandez Prias. Shout out kay Jarwin Bulawin. At shout out kay sino to? Si Nick Chico Channel. Pa-shout out idol ang inyong taga-subaybay. Maraming salamat sa iyo, Nick Chico Channel. Shout out sa inyong mga subscriber. Nick Chico Channel. Maraming salamat. At shout out na rin kay Lorenzo Taguhan. Shout out kay Pilimon Landingin. Parang mukhang baboy kasi ang mukha ni Epifanio. Yan na daw yon. Mukhang baboy daw. Shout out naman kay Imelda Pasqua. Shout out mo naman ako, bro. Maraming salamat sa iyo, Imelda Pasqua. Maraming salamat Kay Michelle Bulima. Maraming salamat sa iyo, idol, sa iyong patuloy na panonood. At shout out na rin kay Alan Andis. Shout out naman dyan, idol. Maraming salamat sa iyo, Alan Andis. At shout out na rin kay Member G. Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. At tingnan natin yung mga komento dito. Naka-screenshot kasi yon. Dito tayo sa mga bagong mga komento. Shout out kay Jobin Yesnis. Bubo na lang siguro maniwala kay Labrador. Totoo talaga yan. Shout out na rin kay Alejandro Kagulada. Tuo podkinsaga info nimo nga number 1. Sito sa ball, taga Bohol ako mismo. Huwag mo na akong tanungin kung sino nag-i-info. Mismo ako taga Bohol ako, kaya alam ko number 1 si BP Sara dito sa amin. Ikaw naman, sinabi ko na nga dyan na taga Bohol ako Kaya alam ko yan. Kung taga Bohol ka ba? Pag di ka taga Bohol, huwag ka na magtanong. Kasi taga Bohol ako, alam ko kung ano yung nangyayari dito sa aming lalawigan. Shout out na rin kay Matirisi. Shout out kay Crisanto Valdis. Shout out kay Lorenzo Taguhan. Shout out kay Lorenza Valerio. Shout out kay Ma'am Berge Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Ma'am Idisa Borby. Shout out kay Nick Chico Channel. Maraming salamat sa iyo, Nick Chico Channel. Shout out na rin kay Bitoy Tubiro TV. Ay nako pa niyong umayos ka, wag kang basta magbintang, maglabas ka ng ebidensya. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. Ito pala si Michelle Bulima. Shoutout, salamat sa pag-shoutout mo sa akin, idol. Maraming salamat din sa patuloy mong panonood, Michelle Bulima. Ayun ang hanggang dito na lang muna once again. This is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.